Ito ay topic natin, itong si Guillermina. Nakita ko ito sa TikTok, sa wall ko, or may nagtag sa akin po. Ito ay solid DDS. At hindi lang siya basta solid DDS. Kumbaga sa deboto ng Nazareno, ito, deboto talaga. Devoted ng mga Duterte since birth. Nakita nyo naman yung tattoo niya. 'Di ba? Inday Sayan. So, alam niya lahat ang maruruming gawain ng mga Duterte, pero sarado ang kanyang mga mata. Bulag siya, bingi sa mga naririnig niya. Bagkus, siya po ay accomplish. Isa siya sa mga accomplish. Doon sa mga bayaran. Sinabi niya dyan, puntahan niyo po yung account niya. Panoorin niyo yung mga videos niya. Kung gaano niya, kagrabe siya. Mambash, manira, mambastos sa administrasyon ni PBBM. Okay? Ganyan siya kadeboto. And grabe yung pananalita niya talaga. And bago maghalalan ng 2025, 2 beses po siya na hit and run. Hindi natin alam kung talagang hit and run yan. Kasi 2 beses, no? Parang pinagtatangkaan yung buhay niya na talaga na mawakasan na. At hindi po umusad-usad yung file pa lang ng case, hindi na umusad-usad, hindi sila makapag-file ng case, hinaharang. Kahit nga barangay report, wala po ng kahit barangay report, blatter, police report, wala po doon po sa nangyari sa kanya. Imagine, muntik nang mawalan ng asawa, yung asawa niya, muntik nang mawalan ng ina, yung mga anak niya, muntik nang mawalan ng lola, yung mga apo niya, dahil dun sa nangyari sa kanya. At nalaman niya nung halalan yung nag-hit and run sa kanya na dapat irereklamo niya na hindi umusad-usad yung kaso, inendorse ng mga Duterte. So alam niya na. Kaya pala hindi umusad-usad, 'di ba? Itong si Kabayan, alam niya po yung dumi, yung mafia sa Davao. Gaya nga po ni sinasabi niya is mga bulag ang mga taga Davao, wala silang nakikita kundi ang mga Duterte lamang. Pero ang mga peke, ang mga programa, plataforma ng mga Duterte, at wala talaga silang plataforma, hindi talaga sa pagtulong ang kanilang adhikain, kundi i-maintain ang power nila. Gaya po sa kanya, hindi siya nakakuha ng hustisya, and may parang fishy doon sa 2 beses siya na hit and run at walang kaso. Hindi siya makapagsampa ng kaso. May mga binulgar siya na ang mga NBI at mga kapulisan sa Davao is under Duterte, under ng Davao Group, at sumasahod siya monthly. At ang nagpapasahod sa kanila mismo mga NBI, 'di ba? Sahod monthly para manira sa gobyerno. So hindi ko masasabi na kung siya ay natauhan, namulat ang mata niya. Hindi ko masasabi kasi kung hindi naman nangyari sa kanya yan, 'di ba? Hindi siya babaligtad. Hindi niya sasabihin yung bulok diyan sa Davao. Siguro yan is kabayaran doon sa mga ilang taon na marami kayong taong niloko, inagrabyado. Yung mga taong naagrabyado nyo, ayan, napunta sa'yo. So, at least, buhay ka. Ito pa ang sabi niya, may posibilidad na siya yung tinitira and ibibintang kay PBBM sa administrasyon. Anyway, gawain naman nila talaga yan, di ba? Ng mga Duterte. Gagawa sila ng mga gulo, tapos ibibintang nila sa administrasyon. Yan. So, syempre, DDS yan. Kapag yan ay nawala, ibibintang yan. Isang DDS po ang pinag-initan ng administrasyon. No, diba? Ibibintang kay PBBM. Si PBBM kasi, wala yung makinarya. Wala siyang hindi siya, walang tumutulong na mga Chinese sa kanya. Basta siya trabaho lang. Ang mga, gaya nga sinabi natin,
Isipin nyo naman ang mga Duterte kaibigan, mga Chinese talaga, mga drug lords pa. Pati gobyerno ng China, di ba? Pinakikialaman ng halalan natin, talagang gumagastos sila. Talagang sinasak nila ang buong Mindanao. Malaking mafia talaga. So, ayan. So, yung ginawa nila sa iba, nung halos ilang dekada, nangyari sa kanya. Siya ngayon ang hindi makakuha ng hustisya. Iyan yang si Kabayan. Nakakalungkot lang, no? Ba't may mga taong naaatim nila na sumasahod sila sa maruming paraan. Sumasahod sila, yes, masahod sila monthly, mismong NBI nga daw. Kung napanood nyo yung hearing ni Garma, yung sinasabi ng NBI na ano ba yun? Nakalimutan ko pangalan. Si Muking. Diba? Yan yung sinasabi niya, si Muking ang nagpapasahod sa kanila talaga, monthly. So, diba? So, ngayon, kumakanta siya, dahil nga, siya ay pinagtatangkaan yatang tigukin, 2 beses na hit and run, tapos yung nag-hit and run pa sa kanya, in-endorse ng mga Duterte. Diba? Ay, grabe. Grabe ang mafia dyan sa Davao, dyan sa Mindanao. Isipin nyo na lang, itong kay Alvarez, no? Kung talagang may pagmamahal si Digong sa mga Pilipino, bakit hindi niya binuking or kinumpronta si Alvarez doon sa mahigit 1 billion na multiple property asset, di ba? Pare-pareho naman kasi silang magnanakaw tapos binibintang sa administrasyon ngayon, di ba? Malakas ang backup nila. China ang backup ng mga Duterte. Hindi pa kasama diyan yung mga drug lords.